Ngayong umagang ito ay atin namang feature na i-interviewin ay nauukol sa mga experiences ng isang protected area superintendent. Ano ba yung sinasabing protected area superintendent? Ito yung siyang nag-i-implementing arm ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources o tagapagpatupad ng mga batas at mga regulasyon ng PAMBI o mga nakikinig. Alam ba natin kung anong PAMBI? Ang PAMBI ay isang binubuo ng mga organisasyon, mga ahensya ng gobyerno, mga NGOs, mga POs, at sa mga nasa ating academic sector. Ito yung Protected Area Management Board na meron lahat ng ating mga national parks at saka mga protected areas. At para ngayong umagang ito ay i-introduce na natin ang ating magiging tagapagsalita para bigyan naman tayo yung mga experiences niya bilang PASU o Protected Area Superintendent. Pinapakilala ko po sa inyo lahat ang ating masipag, maliit man daw, pero ito'y napakasipag na PASU ng Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape. Walang iba kundi si PASU Sally Pangan. Magandang umaga, PASU. Magandang umaga din, Denlen. Hey, para po bigyan natin sila ng konting background, ilang taon na po kayo as PASU? Naitalaga ako isang Protected Area Superintendent ng Mount Banahaw ay 2003. So, sa kasalukuyan, 7 taon nang hinahawakan ko ang Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape. Okay. So, doon sa 7 taon na yun, iba't iba ng red o mga regional executive director ang iyong naging boss, ano po? Oo, iba-iba na. Ilan na po? Ilang reshuffle na ng DNR ang ating naging red? Siguro mga 5 o 6 na red na ang aking pinagsisilbihan. Dami-dami na pala, no? Sige, PASU, ikwento natin, ano ba yung NIPAS Act at ano yung sinasabing bakit ikaw yung tagapangalaga nito, yung sa PAMBI. So, bigyan natin ng konti yung ating mga nakikinig. Ang NIPAS, yun yung tinatawag na National Integrated Protected Area System. Ito ay isang batas na ipinasa noong taong 1992, June, ng Pangulong Corazon Aquino. Ito ay naglalayo na lahat ng mga national park o mga protected area ay ikonserba o protektahan para sa mga susunod pang henerasyon. Ito ay mga sinasabing mga lugar na sabihin natin may mga kakaibang anyo, maging lupa man ito o katubigan. Okay, so ano po yung protected area ngayon na sinusupervise nyo? Yung protected area na sinusupervise ko ay yung Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape. Ito po ay sa lalawigan ng Quezon at Laguna, na kung saan pumapaikot dito ang 10 municipality at isang city, na kung saan ito din ay may tinatawag na isang PAMBI o yung Protected Area Management Board, na kung saan sila yung gumagawa ng mga polisiya at desisyon na yun ang aking ipinapatupad sa nasasakupan na sinasabing protected area. Okay. So, PASU, ikwento mo naman sa amin, ano yung mga na-experience mo doon sa pagpapatupad ng NIPAS at doon sa pagpapatupad ng mga regulasyon at saka mga batas na ibinibigay sa iyo ng PAMBI? Siguro, Len, masasabi ko, marami na rin akong mga naging karanasan sa pagpapatupad ng mga sabihin natin mga batas tungkol sa NIPAS. 2003, andiyan yung kami, sabihin natin hindi nag-iisang PASU. Kasama ko diyan ang lokal na pamahalaan, ang NGO, lalong-lalo na yung Tanggol Kalikasan, ang mga barangay, at ang mga POs natin. Yung panghuhuli ng mga, ang pinaka naging mainit na issue sa Banahaw, yung tinatawag na treasure hunting. Talagang sa panghuhuli namin ng mga treasure hunter, ay sabihin natin napakahirap, kinakailangan mag-operate kami ng madaling araw para lang mahuli sila. Kasi itong mga ito, ay sabihin natin mga illegal ang ginagawang gawain sa ating kabundukan. Napakahirap kasi maglalakad ka ng napakalayo, tapos madilim. Talagang isasakripisyo mo yung lahat para lang sabihin natin maprotektahan mo yung kabundukan. At yun namang mga sabihin natin gawain, yun naman ay nagkaroon naman ng sabihin natin magandang resulta na kung saan 2003 hanggang 2007 ay nakakapaghabla tayo ng mga sabihin natin mga nahuhuli diya sa bundok niya. Yung bang nahuhuli natin sa bundok na yan, naikulong na, PASU?
Yung iba'y naikulong na Lenlen, dahil nga lang ay wala na sa jurisdiction ng DNR na sila nakakalaya kasi nakakapagbayad ng bail. Ganun po. Pero ngayon, sa ngayon po, ilang kaso pa yung nasa trial court? Yung kasong dinidinig ngayon, Len, yung inaatanan ko ng hearing ay 3 yon. Nasa regional trial court na yun ng Quezon Province. At ano na po nangyari doon sa iba? Yung iba ay wala akong dumarating ng mga subpoena kung ako i-attend ng hearing. Hindi ko na alam kung ano. Hindi natin masasabi kung dismiss na siya, o hindi na lang ipinosecute, o hindi na in-stand for trial. Wala pang pinapadala sa aming status ng case. Ano yung pinakamalaking huli na nangyari diyan sa loob ng protected area? Ang pinakamalaking huli, Len, ay 2007, kung saan 22 yung na-apprehend namin ng mga illegal treasure hunter. Lahat sila nakulong. Pagkahuli namin, nakulong lahat sila noon. Kaya lang nakapagpiyansa. Kaya lang nakapagpiyansa. Okay. Di paso, ano mo naman sa amin, ano yung mga naging, siyempre, may mga ups and downs ang pakiging paso, at alam ko may mga naging kaaway din kayo along the way. Ano yung mga negatibong mga na-encounter mo habang ikay nagpapatupad ng mga regulasyon ng PUBG? Merong aspeto diyan na yung nakahuli kami, sa illegal structure naman yun din. Siguro 18 o 12 tao yun. Naipakulong namin sa ibaba yun. Kaya lang ay, parang sabihin natin malaking grupo sila, na-experience ng paso doon na kailangan manahimik muna ang paso. So, 2004 and 5, pinaglib muna ako bilang paso. Kasi masyadong mainit na. Masyadong mainit na ang issue. At saka, siguro, meron na akong natatamaan na sabihin natin malaking tao. Pero sa pagbabalik ko ay sabihin na trabaho lang yung ginampanan ng paso. Walang personalan. At yung iba namang mga negatibong nararanasan namin ay lagi naman siguro yun, sabihin natin, yung mga financial assistance, financial constraint, yung mga traveling expenses namin, talaga napaka-insufficient nun. Wala kaming regular na operating expenses. Lalo na yung mga ranger ko, di syempre, lagi sasabihin nun, paso, paano naman ang aming pamasahe, ang aming allowance, pag ano ba yung may operation. Pero nasusustain din naman yun. Kasi, sa positibo namang aspeto, maraming tumutulong sa office ng paso. Mga NGOs, LGUs, at saka yung barangay. Kumbaga, napupunuan ng mga pagkukulang ngayon. Kaya, masasabi kong yung aming pangangalaga sa Bundok Banahaw ay andoon. Hindi namin iiwasan. Ano yung panghuli nating mensahe para dun sa mga nakakaranas din ng mga pinagdaanan mo, ng mga experience sa pagpapatupad ng mga regulasyon ng PUBG? Para sa mga katulad kong paso, alam ko sa buong Pilipinas, pag nagkakaroon kami ng mga conferences, mas maraming pasong babae ngayon, maging matatag lang sila, huwag panghihinaan ng loob, at ang ginagawa natin ay para sa kalikasan at para sa kinabukasan ng mga kabataan. Yung pagpapatupad ng batas ay rin nakaatang at isang responsibilidad ng bawat isa, lalong-lalo na sa atin, kinakailangan ito ay ating isa puso at gawin talaga natin, panindigan natin talaga. Kasi kung walang mangangalaga sa kalikasan natin sa ngayon, ay sino pang mangangalaga para sa kinabukasan ng mga bata. Okay, maraming salamat pa sa iyong oras na ibinigay sa himpilang ito. Mga kababayan ko at mga nakikinig sa akin, sana naman po ay bigyan pa kayo ng mas magandang pananaw at saka eksperyensya sa pag-uusap na ito. At sana naman ay naliwanagan tayo sa mas para mas maayos nating manage ang ating kalikasan. So ito naman lagi ang trust ng ating ng ating pagiging misyon bilang mga tao, maging caretaker ng ating environment. At masaya ako na na-interview ko ang isa sa mga talagang tumutulong para sa kalikasan. Okay, back to you at kasunod naman natin muna ngayon